Nako, mga sanggay, ito, mainit-init pa. Ang anak po ng founder ng Hamas, nagsalita ng mga sanggay at naibalita po mismo sa ABS-CBN kung saan mayroon po siya ditong sinabing mabigat. Hindi lamang po patungkol sa Hamas, kundi patungkol din po sa kanyang ama. Ano kaya ito mga sanggay? Ito po yung ating aalamin ngayon. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, lahat po ng mga nanunood ngayon. No? Magandang oras po sa ating lahat. At shoutout pala, mga sangkay. Shoutout na po natin ito kasi nakaraan, nag-birthday po siya. Itong si Sir Jong, si Boss Jong, no? Shoutout sa iyo, sir. Pasensya na, ito lang. Ngayon natin gagawin yung shoutout sa kanya kasi nakaraan nag-birthday po siya, so sabay-sabay na lang po nating batiin ngayon. Happy birthday or belated happy birthday. So ito na nga mga sangkay, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Check nyo na lamang mga sangkay, meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Anyway, eto na nga, mga sangkay. Pag-usapan po natin itong patungkol po sa anak ng leader ng Hamas. Hindi lamang po siya basta anak ng leader ng Hamas, kundi anak po siya ng isa sa mga founder nitong Hamas. Grabe, no? Hindi lang basta leader, kundi anak ng founder mismo. Ngayon, ito po yung kanyang sinabi na dapat po natin malaman talaga. Malaman ito ng buong mundo dahil nga po marami pong nabubulag ngayon mga sangkay sa katotohanan tungkol po sa Israel. And again, ang Israel, natatakpan na nga po yung balita mga sangkay ng Ukraine at Russia, di ba? So bakit putok na putok itong balita sa Israel? Israel po ay ang tinaguriang bayan ng Diyos at sila rin po ang sinasabing mga naunang bayan ng Diyos. Ano ba tawag doon? Sila yung mga naunang tinawag ng ating Diyos mula po sa lahi ni Abraham. At may tatlong patriarch dyan, mga sangkay. Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jacob, pinalitan po ang pangalan, mga sangkay, na naging Israel. So ito po ay mga anak ni Israel o Jacob. At ito ngayon, mga sangkay, mayroon pong nangyayari dyan na siyempre buong mundo ay nayayanig dahil nga po sa balitang ito. Okay, eto, ang anak ng founder ng Hamas, meron na naman pong sinabi. At dito mga sangkay, medyo nanggigigil po siya. Eto, panoorin po natin. The world is not listening. No one is listening. No one is listening. Any harm that happens to the hostages, Israel must execute top Hamas leaders with no exceptions. There are hundreds of them in the Israeli hands. This is the only language Hamas can understand. And when I say top Hamas leaders, that includes Sheikh Hassan Youssef. No exception. He cannot just incite for violence, sending people to die, gambling with children's blood for his ideology and for his political aspirations. Well, thank you very much, Musab. It was fascinating to hear you. Qatar gave Hamas cover, political cover, and still do give Hamas political cover. They give them base, they give them money, they give them everything they need to get to the point where he slaughtered many thousands of innocent civilians. So as long as Qatar give Hamas a base, they must be treated as an enemy state. Okay, mga sangkay. Klaro naman po. I hope na naintindihan po ng lahat mga sangkay itong sinabi ng anak ng Hamas. Maging ang tatay niya ay hindi po exempted, no? Pati tatay niya mga sangkay, pwedeng idamay. Pakinggan po natin mga sangkay. Kaya po niya ito nasasabi. Kasi nga po,
marami sa mga leader sa buong mundo ay hindi po nakikinig. Ang akala po kasi nila mga sangkay na simpleng ano lamang itong ginagawa ng Hamas. Biruin nyo, may mga binitbit na po silang tao, including our kababayan. Diba nga, may isa na pong nakalaya. Pero marami pa rin po hawak ang Hamas. Right until now. Ngayon, nanggigigil na po itong anak ng Hamas, mga sangkay, kasi ayon po sa kanya, the world is not listening. It means, maging itong mga leader ng buong mundo ay hindi daw po nakikinig. Panoorin po natin at mag-react po tayo. The world is not listening. The world is not listening. Hindi nakikinig. Ilang beses na po i-call out niya po ito. Ilang beses na nagpaliwanag ang Israel. Hindi nakikinig. No one is listening. No one is listening. Any harm that happens to the hostages, Israel must execute. Grabe, ang bigat nun. Nakita naman po natin, siguro napanood nyo naman mga sangkay ang kwento mismo ng ating kababayan na isa po siya sa nabitbit nitong Hamas. Na pinagpipilitan po nito mga supporters ng Hamas na bulag. Pinagpipilitan po nila na i-justify ang pagkakakuha ng kababayan natin nitong Hamas. Nagmumukha na nga po silang katawa-tawa at kahiya-hiya sa kanilang ginagawa. So, ang tinutukoy po dito ni Musab na itong mga taong to walang karapatan para mabuhay. Tingnan natin yung ginawa sa mga kinuha nilang mga tao galing sa Israel at iba pa mga bansa. Nung ginawa nila, pinahirapan. So, itong mga taong to, itong mga may gawa na ito, kailangan na po mabura sa mundo. Ito, pakinggan po natin. Top Hamas leaders, Top Hamas leaders. with no exceptions. There are hundreds of them. Grabe. Kasama na doon yung mga leader ng Hamas mismo. Dapat sila mabura sa mundo. In the Israeli hands, this is the only language Hamas can understand. And when I say top Hamas leaders, that includes Sheikh Hassan Youssef. Ayan na, pati tatay niya mga sangkay. Pag sinabi ko mga top leaders, top officials, ang kailangan mabura sa mundo, hindi po exempted dito yung kanyang tatay. Kasama po, ayan po, maging ang kanyang tatay, nais niyang mawala. Hindi sa pamamagitan ng kanyang kamay, kundi sa pamamagitan ng digmaan. Bakit? Ito yung paliwanag niya. No exception. He cannot just incite for violence, Tinutukoy na po niya dito yung tatay niya. sending people to die. Pinapadala nila ang mga Palestinians para, mapapagsak lang din ng mga kalaban, which is Israel. Gambling with children's blood. Grabe. Ito yung ginagawa ng kanyang tatay. Kanya na po talagang isiniwalat. For his ideology and for his political aspirations. Dahil po sa kanyang ideolohiya at kanyang political aspiration. Nakikita niyo mga sangkay ngayon ang bigger picture. Kasi Hamas, anak ng founder ng Hamas ang nagsasalita. Hindi po isang vlogger na kung sino mang vlogger dyan mga sangkay na nagdadadakdak lang. Anak po mismo ng founder ng Hamas. And I hope na may intindihan na po natin ngayon mga sangkay. Ito po ay nangyayari. No? Ito po ay nangyayari dahil po sa kagagawan ng Hamas. So, ang gusto po niya mangyari, yung ginawa po nila sa mga nakuha nilang tao, pinahirapan, dapat mabura na talaga sa mundo itong Hamas. Kasama ang kanyang tatay. Well, thank you very much, Musab. It was fascinating to hear you. Qatar gave Hamas cover. Ito ang napakatindi mga sangkay. Itong kanyang isiniwalat about sa Qatar. Kasi ang nagtulay ng
ang nag-mediate nito mga sangkay kung bakit na-release itong mga hawak ng Hamas. Ilan sa mga hawak ng Hamas? Qatar. Subalit, isiniwalat niya po dito na Qatar po ang isa sa nagpopondo. Ito. Political cover and still do give Hamas political cover. Qatar ang isa sa may political cover dyan sa Hamas na yan. So, ibig sabihin, hindi lamang po yung Iran ang hands-on sa Hamas. Matindi ito mga sangkay, no? I hope na maintindihan na po natin lahat. Mismong anak ng Hamas na ang They give nagsasalita. them base, they give them money, they Grabe. give them everything they need to get So, ibig sabihin, hands-on po talaga yung Qatar. to the point where he slaughtered many thousands of innocent civilians. Grabe. So as long as Qatar give Hamas a base, they must be treated as an enemy state. The world is not listening. Ayun. Klarong-klaro po ang kanyang sinabi. Ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Tingin nyo ba tama ang kanyang sinabi? Nakasama po ang kanyang tatay na dapat mawala sa mundo. Dahil po sa kanilang mga ginagawa sa Palestinians, maging sa mga taga-Israel. Just comment down below now, guys. I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.